Ayun. Andito na pala tayo. Mashallah brother. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lahu linahtadiya Allahu laula an hadana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa lahat po ng mga taga-subaybay po ng aking vlog ng Magbalik Islam Vlog sa matatagpuan natin sa YouTube channel ng platform ng mga YouTube channel dahil sa panahon natin ngayon ay information superhighway. So lahat na ay tao ay may mga cellphone, gadget. So paki-subscribe lang po ng ating YouTube channel dito sa Magbalik Islam Vlog. So ito po muli tayo, alhamdulillah. Walang ibang tagapagbigay ng gabay, walang naggagabay at nagbibigay ng liwanag kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gabay ay nasa kanya. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna lahu linahtadiya Allah laula an hadana Allah. So ang gabay na kapag ginabayan ka ng Allah, naintindihan mo yung aking mensahe, naliwanagan ka sa aking sinasabi sa Tagalog, bilang tayong kapwa Pilipino mga kababayan, ay ikaw ay ginabayan ng dakilang lumika. Ngunit ikaw ay nalabuan, hindi naintindihan ang aking sinasabi sa pamamagitan ng Tagalog, ay ikaw ay niligaw ng Allah. Kasi ito po yung aking banner sa aking YouTube channel na kung sinong gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw. Kung sinong iligaw ng Allah ay walang makakapaggabay. So kahit po mga kapatid namin na Muslim na nag-embrace, pumasok, yumakap sa Islam, ay umaalis sa Islam sa dahilan po na hindi sila ginabayan ng Allah. Niligaw sila sa pamamagitan nun at patuloy silang gusto nilang maligaw. Kasi ito yung tao, nilika tayo ng malaya eh. Malaya tayong piliin yung pagkaligaw at yung landas, yung landas na pagtaaks patungo sa tunay na kaligtasan sa paniniwala sa pagsamba sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. So yun na nga po, meron tayong papakilalang kapatid natin dito na parang ang mangyayari sa ating dawa sa panahon natin ngayon pag-uusap lang. Ayan, inshallah. Si kapatid na pangalan mo brother, Yasser, mashallah, tabarakallah. Si kapatid na Yasser ay ito yung kapatid natin ito ay mashallah, tabarakallah. Isa rin siyang guro, nagsisikap din at alhamdulillah tulad din nating mga nag-Islam at nagpa-practice sa Islam na bilang isang mga Muslim ay kailangan nating isabuhay yung ating nalalaman. Kasi kung may alam ka, isabuhay mo. Kasi kung hindi mo isabuhay, wala kang alam. Ganun lang kadali. Ibig sabihin, hindi mo alam kung hindi mo isasabuhay. Kung nagsusuot ka ng short, nagsusuot ka ng hindi ka aya-aya, hindi ka bastos-bastos ba, ibig sabihin, hindi mo alam. Ignorante ka. Yun lang yun. Ganun lang kadali. So tayo dito sa aking vlog na ito ay nagtatanggal ng kamangmangan. Tinatanggal natin yung ignorante dito. So yung mga napapadaan sa ating YouTube channel, pakisubscribe lang po ng ating YouTube channel at maglagay na rin pa kayo sa baba ng comments para inshallah kung may mga upcoming kaming mga topic ay inshallah mabasa namin yung inyong komento ay inshallah sa abot ng aming makakaya sasagutin namin o sasagutin ko bilang ako yung isang may vlog dito inshallah. So kapatid, mag-opening ka at magpakilala ka sa ating mga dito inshallah at kung ano yung abot ng ating makakaya lang na iparating natin kung ano yung katotohanan. Inshallah. So si Brother Yasser ay taga Tawi-Tawi. So nandito pa rin tayo sa Pilipinas. Hindi natin malaman yung pangalan ko, pangalan niya. Basta yung kami bilang Tagalog na Pilipino na pinili maging Pilipino kasi ito yung aming nandito tayo pinanganak eh. Sabi nila pag born Pilipino, Pilipino daw, pero para sa akin mali kasi ang mindset ng Pilipino. So ito yung bago kong vlog. Hindi ko kasi na-vlog sa mga una ko eh. Yung pagiging mindset ng Pilipino, yung nakatanim sa isip natin, naka-record sa ating isip na mula nung kabataan, nung paglaki hanggang pagtanda, ito na yung pagiging mindset na kailangan mo mag-aral, magtrabaho. So trabaho pa rin alipin pa rin So which is mali, bilang Pilipino, mali po yung alipin. Tayo po alipin ng Allah, hindi alipin ng boss, alipin ng isang At kahit kailan po, ang Pilipino po dapat mag-isip-isip naman na hindi magpapaalipin. Kaya tayo nag-aral upang magtayo ng negosyo, upang tayo humawak sa sarili nating negosyo at maging boss at magkaroon ng sariling paghawak. Matutong humawak ng pera sa negosyo.
at matutong humawak ng relasyon sa kapwa-tao. Ito po yung tunay na iniwan, katuruan ng Islam, na iniwan ng mga propeta, ang negosyo po. So kapatid, patuloy, ibalik natin. So may mga nakaraang topic, mga ano pa yan. So doon muna tayo sa iyong mga masasabi. Kung ano yung masasabi mo patungkol dito sa ano bang maganda? Yun nga, yung Patungkol sa Islam. patungkol sa Islam. Kung ano yung mga patungkol sa Islam na dapat malaman ng mga hindi pa Muslim at ng mga Muslim na rin. Isang paalala sa mga kapatid natin. Mag-opening ka inshallah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung mga lahat na nakasubaybay kay brother, Balik Islam vlog. Yun So, hindi na ako nagpapakilala kasi. Diretso na bro. Inshallah. Inshallah, una sa lahat, magpasalamat tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil binigyan pa tayo ng maraming biyaya, biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sa oras na ito, nandito kami ni brother, inshallah. So magpaalala patungkol sa relihiyon na Islam. So ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at saka propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpaalala sa atin patungkol sa relihiyon natin. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpaalala kayo sa katotohanan. Ang paalala ay nakapagbigay na magandang parang ano ko idagdag ko. Sabi ng Allah Subhanahu sa Quran, padakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Hadith yata ito brother, hindi sa Quran. Sabi niya doon, ang pagpapaalala ay fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Pagpapataas ng iyong pagpapataas sa iyo ng pananampalataya, ng pananalig, ng paniniwala sa Allah. So yun ang pagpapaalala. So kami po dito ni brother, ni kapatid ay nagpapaalala lang. Disclaimer din po yan, hindi po kami rito ay gumagawa ng grupo, nagtatayo ng ganito, ng ganyan. Kami po ay nagpapaalala lamang na tayong mga Muslim o tayong mga Pilipino kailangan mag-aral, mag-research. Hindi lang sapat na tayo Katoliko o dahil bilang isang dating paniniwalang ignorante, kamangmangan, kailangan pong mag-aral. Pag-aralan mo yung pagiging Katoliko, sino nagtayo niyan, saan itinayo, sinong founder, kailan nagkaroon ng Katoliko, yan ba'y panahon pa ba ni Jesus? Kaya nga yan ang isang malaking katanungan na aking inuulit-ulit sa mga vlog ko. Dapat kung tuno yung Katoliko, panahon ni Jesus, sinabi niya siya yung Diyos. So ibalik natin kay kapatid, so yun ang kanya, kami po ay nagpapalaganap, nagbibigay ng paalala. So yun pinaka-topic natin, pagpapaalala sa kanila, inshallah. Inshallah. Ano mo mapapaalala inshallah sa kanila? Patungkol naman sa reliyon natin Islam, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi niyang tayong pinaalala sa loob ng banal ng Quran. So, yung mga tao na dito sa Islam, Allahu Akbar. Nandito sa Islam, yung palaging gabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung mga taong yung mga puso nila inaayos nila o kaya binigyan nila ng pagpapahalaga. Binigyan nila ng magandang halimbawa o pinapahalagahan nila yung yung paniniwala at pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kailangan paano mo papahalagahan ang isang bagay kung ang sarili mo hindi mo pinapahalagahan? Kaya nga kailangan pahalagahan mo yung sarili mo para mapahalagahan mo yung ipinagutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So doon tayo doon sa kasi yung mga subscriber nating iba ay mga Muslim na at nagbalik sa Islam. So ang gusto nilang malaman ay paano nila isasabuhay yung Islam na hindi sila napipilitan. So yun na nga ang aking may papayo, isa-suggest inshallah ay pinaka-bottom line tulad ng sinasabi mo, yung mag-aral talaga. Mag-aral sa mga lecture, magbasa, magtanong o sumama. Pinaka-pintuan ng pagtaas ng pananampalataya mo, paniniwala mo ay yung pagsama mo sa mga kapatid na Muslim. Ano yun? Kasi kung ano yung kapatid mo na Muslim, yun ka
Kung masama ang tao kasama mo, madadamay ka. Kung ano yung kasama mo nagpapabango, madadamay ka sa pabango. Kasi yun ang hadith ng propeta. May hadith siya na piliin mo yung kaibigan mo kasi kung yung kaibigan mo, doon ka isasama. So hindi ka man magbasa ng lecture, kailangan as in, pilitin mo yung mga kaibigan mo, mapasama ka sa mga tamang kaibigan, sa mga tamang nagdadasal. O tulad nito, kung ang mga kaibigan mo hindi nagdadasal, Muslim ka, ay madadala ka rin. Madadala ka rin. So, ang ibig ko dito sabihin, tayo na pumasok sa Islam kasi napakarami na po na mga Muslim kung tutusin, lalo sa parte sa may Visayas region na itong gitna ng Pilipinas, na inshallah na bisita natin, bumabalik sila sa luma at kamang mga napaniniwala. Bakit? Kasi ayaw nila mag-aral. Ayaw nilang sumama sa mga kapatid na Muslim. So, ang pagsama po sa kapatid na Muslim ay malaking ibada. Pagsama sa kanila kasi madadamay ka. Kaya kailangan po, hindi po pera ang ano natin. Kaya nga, kung paniniwala ang pag-uusapan, kung paniniwala at kaligtasan ang pag-uusapan, ang ibig ko po sabihin, mas mahalaga po yung paniniwala sa Allah, hindi po mahalaga ang pera. Kung ang ikukumpara mo yung paniniwala sa Allah o kaligtasan. Kung kaligtasan ang pag-uusapan, hindi mahalaga ang pera. Hindi kayo liligtas ng pera, ipapahamak ka nga ng pera Maraming napahamak sa pera. Dahil pera, nababago ang lahat. Money changes everything at lahat daw nabibili pero hindi lahat kayang bilhin. Hindi kayang bilhin lahat ng pera at hindi kayang patakbuhin ng pera at ang guidance hindi kayang bilhin ng pera. So kung ikaw ay ginabayan ng Allah at napili mo itong pakikihalubilo sa mga kapatid na Muslim at tumaas yung pananampalataya mo, sumama-sama ka sa kanila, ibig sabihin ikaw yung napahalagaan mo yung tunay na mahalaga. Kasi lahat mahalaga. Mahalaga yung anak buhay, mahalaga yung pag-aasawa, mahalaga yung lahat. Pero may pinakamahalaga sa mahalaga. Ano yung pinakamahalaga? Yun yung kaligtasan. Tama, mali? So ang kaligtasan, bibilin ba ng pera? O hindi mo madadala ang pera? So ang ibig ko sabihin, mahalaga po yung may pera, may hanap buhay. Pero kung usapin ng kaligtasan, mas mahalaga po ang Islam. Ang kahalagaan po sa kaalaman ng pagsamba sa So yun po, mas mahalaga po ang kahalagaan ng pagsamba sa Allah at pagkilala sa kanyang kautusan na obligado yung pagdarasal, obligado yung kaalaman. Paano makukuha yung kaalaman kung tamad kang mag-aral, tamad kang sumama sa mga kapatid na Muslim? Sumasama ka pa sa mga dati mong reliyon. Siyempre, madadala ka kung ikaw ay iglesia o ikaw ay tumatakbo sa ibang religion denomination. Hindi natin pwedeng banggitin. Wala taming pinapatamahan kasi we're respected. Nirerespeto namin ang reliyon ninyo. Nirerespeto namin bilang kami Muslim. Malaki po respeto namin sa inyo bilang kayo mga non-Muslim. Aglipayan, libo kasi mga sekta Methodist, Catholic, Protestante, lahat po kayo ay respected namin. Ngunit, kailangan po ninyong pag-aralan. Nagbibigay po ako ng idea sa inyo na alamin nyo po yung sinabi ko pong apat, sino po ang nagtayo ng religion, saan po itinayo ng religion, kailan itinayo yung religion, at ano ang epekto ng religion. Ito ba'y tumatakbo sa pera o tumatakbo sa negosyo? Kasi nga po, pag sinabi kong kaligtasan, ang usapin patungkol sa salvation ay hindi po kayang bilhin ng pera. Kailangan pong pag-aralan at pumasok po kayo sa Islam at maniwala sa tauhid, sa pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong maidagdag mo, brother? So inshallah, Yun. parang Dapat sumama sila sa mga kapatid na Muslim. yun na nga, brother, inshallah. Sa Anong may susunod dagdag mo? na inshallah, ano natin, ano ba to? Gaganap natin sa next na vlog, inshallah. Inshallah. So, i-continue natin. Inshallah. Hindi, idagdag ko na lang. Ano ba yung pagkakaiba sa Muslim sa isla? Bilang sa Tawi-Tawi. Itong Tawi-Tawi parang napakalayo ito sa parang ang produkto yata sa Tawi-Tawi hindi na galing sa Pilipinas to make i-correction mo ko, brother. Ang galing ng produkto sa Tawi-Tawi ay galing na ng Malaysia. Correct me I'm wrong, brother, no? Kahit hindi ako nakapunta doon, pero ang product sa Malaysia ay hindi na po galing sa Manila, galing Davao kasi mas malapit ang Malaysia. Doon ko po naririnig yun. Ang gasolina doon, kulay dilaw na, hindi na pula. At galing na lang ng Malaysia. Tama, bro? Ayun na nga, yung ibang mga produkto doon sa amin, karamihan, Malaysia na. Sa Lasaba. Alhamdulillah. Yung iba naman dito, bale 50-50. 50-50 pala. 50-50. Oo.
Yung 50-50. produkto di galing Pero dito anong sa mas atin. mura? Anong mas mura? Mas mura doon mismo. Galing Malaysia, galing oo. Pilipinas? Malaysia. Mas mura galing Malaysia? Mas mura ang Malaysia kasi Oh, doon na tayo. Oo. Masya Allah. Yan, mga subscriber ko, doon na tayo sa Tawi-Tawi tumira. Mas mura pa pala doon sa Tawi-Tawi. Alam mo, ang lapu-lapu daw doon. Magkano lapu-lapu? may mga Brother? 50 pesos sila. Allah Akbar. Dito sa wala. Maynila, sa Davao. Sa Hindi tayo pwede magbanggit kung nasaan tayo ngayon. So, dito sa gitnang Visayas region, talaga naman, napakamahal dollar ang presyo. Nasa 700, sumpo lang yun. Yung 700. Baka nasa 1.5, 3.5 yata, 2,500 yung mga lapu-lapu na ganun. So, sa kanila, sa Tawi-Tawi pa, 6.50 lang. Medyo Masya Allah, mura doon. So, Masya Allah, brother. Anong pagkakaiba ng Muslim sa Tawi-Tawi? So, Patungkol naman sa pag-ibada doon sa isla namin, sa Tawi-Tawi, alhamdulillah, medyo hindi ano ba to? hindi siya parehong-pareho kasi merong sinusunod doon sa Tawi-Tawi ng mga ating elders. Mga matatanda natin, hindi pa ako nakapunta sa mga island provinces, pero alam ko yung mga nangyayari doon tulad sa Hulo, sa Tawi-Tawi, sa Tangkay, may mga sumusunod na elders natin naniniwala doon sa yan yung mga dala natin mga elders. We respected to the elders. Dinadala pa rin nila yung pagsamba sa mga libingan, nagdudua sila doon kay Sharif Makdum, which is hindi yun allowed. Ito po isa ko to, mawawala tayo, malaking kasalanan po yun. Yun po ay ayaw na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala yung magsamba sa iba, maghumingi ng tulong sa iba, mga patay niyan. So, yun po, respected to the elders, meron talagang ganon. Pero respetado natin sila, pero kailangan po, wag natin silang gawin. Wag natin silang bastusin. Respected to that, pero kailangan po wag natin silang tularan, wag natin gawin. At alam mo nating mali, sumunod po tayo sa Quran, sumamba lamang sa Allah. Wag tayong humingi ng tulong sa mga tao, wag tayong humingi sa libingan, sa ulap, sa buwan, sa araw. Humingi tayo sa Allah. Dahil tingnan nyo ang Los Angeles ngayon, sinabi nila wala silang Diyos. Ang Los Angeles, California po ay sinira po, hindi lang tornado o bagyo ng tubig. Sa kanila, tornado po, fire. Fire po ang nangyari sa kanila. So, parusa po ng Allah yun. Kaya kailangan po, wag pong mangyari sa atin yun. Dahil kailangan sumunod tayo sa Allah, sumamba lamang tayo sa Allah, maniwala tayo sa Allah, at wag po tayong maniwala sa mga elders. So, yun po ang idagdag mo. Kung hindi tayo susunod sa elders, ano yung mga shabab na sinusunod natin doon? Shabab. Yung mga ulama, yung mga scholars. Marami doon. Yung mga Sila Sheikh Kadiraw, sila authentic Sheikh na Abdul mga ulama na nakapag-aaral nakapag-aaral sa na Jamia. nagbase sila sa mga Jamia. Quran at sa Sunnah, inshallah. Yan. Doon tayo Doon tayo susunod, susunod inshallah. sa kanila. Kasi yan yung mga patwa nila na anong gagawin pagka paghugas ng patay, anong gagawin. Obligado yung pagkaalaman. So may vlog ako yung mga nakaraang kong vlog, nagugas tayo ng patay dyan, inshallah. At inshallah, isubscribe nyo lang po yung paghugas ng patay para may karagdagang kaalaman, matuto tayo doon, inshallah. Dahil importante yun. At obligado, pardo kifaya sa isang Muslim yung paghugas ng patay. Yung papaliguan mo yung isang kapatid na Muslim. So anong masasabi mong huli, brother? So yun lang ang ating mga vlog sa ngayon. Inshallah, maraming... Pero pagtatapos, maraming bilang salamat Island sa Province. nanonood sa amin ngayon. Sana gantimpalaan tayo yung ng Allah importanteng subhanahu wa ta'ala. salita na dadalhin nila hanggang kabilang buhay. Yan. Anong masasabi mo yung dadalhin nila hanggang kabilang Basta ituloy lang natin ang pag-iibada na istikama. Palagi tayong mag-iibada. Inshallah. So, Inshallah. yun lang ang iiwan mo, brother, ng salita. Inshallah. Mashallah, jazakallah khair. At maraming salamat, brother, sa pagbigay mo ng oras sa aking vlog. Na inshallah, maraming mga kapatid natin makikinabang at patuloy silang mag-comment sa aking subscribe sa ating YouTube channel. At inshallah ay mabigyan natin ng time. Kasi wala man tayong komento, ibig sabihin, naiintindihan nila, nagustuhan nila yung ating vlog. So as usual, wala pa naman inshallah yung ating description o link box o Strava link natin. Naka-live yan? Hindi, naka-video lang to siya. So i-upload pa natin siya sa YouTube. So yun lang, brother. Kapatid, ito lang ang masasabi ko bilang sa aking YouTube channel vlog na ito ay inshallah ay manatili kayong magnood ng mga lecture
Sheikh Karadawi, Sheikh Abdul Rashid Angeles bilang Pilipino. Manood din kayo kay Sheikh yung mga nakapagtapos ng Islamic University ng Jamia at yung mga nakapagtapos din ng mga patwa, yan si Rashid Angeles. So, at ang aking pangmundong panawagan, ang pagkakaisa ng kamusliman, walang tribu, walang grupo-grupo, walang tayo ay nagkakaisa dahil doon tayo pag-iisahin na pagdating ni Jesus, ni Isa ibn Maryam. Sabi niya, pag dumating siya, ay yan na ang araw ng paghukom. So napakarami ng sign na malapit na ang araw ng paghukom. Sana tayo inshallah mag-istikama tayo sa mabuting gawa at mahalin natin ang ating mabuting gawa. Mahalin natin ang pagdarasal kasi ang pagdarasal gawin nating bisyo. Kung hindi mo bisyo o hilig, kinahiligan ng pagdarasal na 5 beses sa isang araw, paano magiging hilig yung pagdarasal? Talagang maliligaw ka. So, dito sa pagdarasal na 5 beses sa araw, ito yung guidance. Dito mo makikita ang liwanag ng isip mo, ang liwanag ng patutunguhan mo, ang liwanag ng dapat mong, ang sinasabi kong mahalaga, sa pinakamahalaga. Ano yung pinakamahalaga? Pagkain ng isip, pagkain ng paninampalataya, pagkain ng patutunguhan sa kabilang buhay at ang pamamagitan ng gamot ay ang Quran. So, yun po ang aking masasabi. Ang gamot po ay walang ibang gamot kundi ang Quran. Sa darating na Ramadan, inshallah, magkatam tayo, basahin natin ang Arabic na Quran. Yan po ang Quran, hindi po yung translation. Ang Quran po ay Arabic. So, sa muli po, ang pambansa at ang pinakamagandang pagbati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanggang sa muli po natin vlog, inshallah, ay magkita-kita tayo inshallah muli. At ito pala pinakamagandang vlog, yung nag-uusap lang, parang conversation, inshallah, ay sana po, inshallah, ay pahalagaan natin yung pinakamahalaga sa mahalaga. Isipin po natin may mahalaga, meron pa pong pinakamahalaga sa mahalaga. Ano yung mahalaga? Ang kaligtasan po ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gabay ay nasa Allah at nagsisikap, inshallah, na sana ay gabayan tayo, manatiling gabay. Ang pananatili ng Allah'ng gabay ay gabay ng sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang istikama ay ang pagdarasal at paniniwala, akida, tauhid, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.